Maligayang pagdating sa Korte ng Trapiko ng kataas-taasang hukuman ng Santa Clara County. Lahat ng mga usapin sa kalendaryo ngayong araw na ito ay narito para sa pagbasa ng kaso o pagsabi ng tugon sa mga paglabag sa trapiko. Sisimulan natin ang sesyon na ito sa isang maikling talakayan ng iyong mga karapatan na pangkonstitusyon at ang proseso dito sa Korte ng Trapiko. Ang lahat ng mga partido ay may karapatan na magkaroon ng isang abogado na haharap kasama nila at nagbibigay sa kanila ng legal na payo. Sa lahat ng bahagi ng mga pagdinig na ito, dahil narito ka lamang sa isang paglabag, ikaw ay walang karapatan sa isang abogado na itinalaga ng korte. Kung gusto mo ng pagkakataon na kumuha ng isang abogado na iyong pinili, mangyaring ipaalam iyon kapag lumapit ka, papayagan kita ng isang pagpapaliban para sa layuning iyon. Kung pipiliin mong gawin ito, mayroon kang karapatan sa mabilis at pampubliko ang paglilitis sa korte, kung saan ang korte na ito ay magpapasya sa parehong batas at pangyayari, higit pa sa isang makatuwirang pagdududa kung ang isang pagkakasala ay ginawa at ito ay nagawa mo. Sa iyong paglilitis sa korte, ikaw ay may karapatan na ipagpalagay na walang sala. Gayun din sa iyong paglilitis sa korte, magkakaroon ka ng karapatan na harapin at suriin ang mga saksi laban sa iyo at magharap ng positibo na depensa kung pipiliin mong gawin ito. Ikaw ay may karapatan na gamitin ang kapangyarihan ng subpina ng hukumang ito upang pwersahin ang pagdalo ng mga saksi o maglabas ng tunay na ebidensya. At sa lahat ng bahagi ng kaso laban sa iyo, ikaw ay may karapatan na manatiling tahimik. Karapatan mo ito laban sa pagsasangkot sa sarili. Ang ibig sabihin ng karapatang ito ay maaari kang tumanggi na tumestigo sa anumang paglilitis at ang iyong pananahimik ay hindi magagamit laban sa iyo para sa kahit na anong layunin. Ito ang lahat ng iyong mga karapatan na pangkonstitusyon na may kaugnayan sa isang paglabag sa trapiko. Tatawagin ko kayo na lumapit ng paisa-isa. Kapag narinig mo ang iyong pangalan, mangyaring lumapit sa mesa sa harap ng courtroom na may karatula na naglalaman ng salitang defendant. Pagpunta mo sa mesa, mangyaring gamitin ang mikropono. Ang dahilan kung bakit hinihiling namin sa iyo na gawin iyon ay mayroon kang karapatan sa isang buong-buo na pagtatala ng mga paglilitis laban sa iyo. Maaari kang humiling ng kopya ng tala sa opisina ng clerk dito sa pasilidad ng Homestead Road. Kung ikaw ay magpapasya sa iyong kaso ngayon, magkakaroon ka ng karapatan na masintensyahan ng hindi bababa sa 6 na oras, hindi hihigit sa 5 araw mula sa petsa ngayon. Nangangahulugan ito na babalik sa korte sa ibang petsa at oras para sa mga layunin ng pagdinig sa pagsintensya. Karamihan sa mga tao ay ayaw bumalik sa korte para sa ganung kadahilanan. Maliban na lang kung may marinig akong iba, ipagpapalagay ko na nais mong ipaubaya ang karapatang ito at upang magpasya sa kabuuan ng iyong kaso dito at ngayon. Kung pipiliin mong magpatuloy sa paglilitis at napatunayang may sala sa pagdinig na iyon, may karapatan kang iapila ang desisyon na iyon sa loob ng 30 araw mula sa petsa na ikaw ay hinatulan. Dapat mong ihain ang apila na iyon na nakasulat at sa opisina ng clerk dito sa pasilidad ng Homestead Road. Karamihan sa inyo ay nandito para sa isang paglabag sa pagmamaneho. Ang mga halimbawa ng paglabag sa pagmamaneho ay ang pagmamaneho ng sobrang mabilis, mga paglabag sa pulang ilaw, mga paglabag sa senyales ng paghinto at hindi ligtas na mga pagmamaneho sa pagliko.
Kapag tinawag ko ang iyong kaso, sasabihin ko ang iyong pangalan, ang paratang laban sa iyo, kung ito ay isang paglabag sa pagmamaneho, at kung ikaw ay karapat-dapat sa paaralang pangtrapiko. Maaari mong hilingin na pumasok sa paaralang pangtrapiko para sa dalawang magkaibang dahilan. Una, kung ikaw ay nahatulan ng isa ng paglabag sa pagmamaneho, isang puntos ang madadagdag sa iyong lisensya sa pagmamaneho. Kung sobrang dami ng mga puntos sa iyong lisensya, sususpindihin ng Departamento ng Motor Vehicles ang iyong pribilehiyo sa pagmamaneho. Pangalawa, ang anumang puntos na idinagdag sa iyong lisensya sa pagmamaneho ay maaring magresulta sa pagtaas ng iyong mga bayad sa insurance. Kung sa halip ay pipiliin mong pumasok sa paaralang pangtrapiko at kumpletuhin ang programa, walang mga puntos na madadagdag sa iyong lisensya sa pagmamaneho at maiiwasan mo ang dalawang potensyal na karagdagang kaparusahan na ito. Mangyaring tandaan na maaari ka lamang pumasok sa paaralang pangtrapiko ng isang beses sa anumang 18 buwan na panahon. Ang panahong ito ay sinusukat mula sa petsa ng pagkakasala hanggang sa petsa ng pagkakasala. Kung narito ka para sa isang tiket sa sobrang mabilis na pagmamaneho, ang korte ay may awtoridad at pagpapasya na suspindihin ang iyong pribilehiyo sa pagmamaneho ng hanggang 30 araw para sa unang paglabag, 60 araw para sa pangalawang paglabag, at 90 araw para sa ikatlong paglabag. Ang ilan sa inyo ay naririto para sa mga maaring maitama ng mga paglabag. Maaring kilala mo ang mga ito bilang mga tiket na ayusin ito. Ang mga halimbawa ng mga maaring maitama na pagkakasala ay ang pagmamaneho ng walang lisensya, pagmamaneho ng walang insurance, pagmamaneho ng walang rehistrasyon, o depekto sa makina ng iyong sasakyan tulad ng sirang ilaw sa unahan, ilaw sa likuran, o labag sa batas na pagtint ng bintana. Kung ang ganitong pagkakasala ay ang nagdala sa inyo sa korte at naitama ang problema, mangyaring ilabas ang iyong katibayan ngayon. Huwag hintayin na tawagin ng korte ang iyong kaso. Kung makakapagbigay ka ng katibayan ng pagtatama, ididismiss ng korte ang kaso laban sa iyo sa halagang $25 na bayad sa pagdismiss sa bawat kaso. Kung ang korte ay mag-utos ng mga multa at mga bayad ngayon, dapat bayaran ng mga ito ng hindi lalagpas sa 1 linggo mula sa petsa ng araw na ito. Kung kailangan mo ng mas maraming oras para magbayad, maaring payagan ka ng korte na manatili sa iyong pagbabayad ng hanggang sa 90 araw o makipag-usap para sa isang plano sa pagbabayad. Alinmang akomodasyon ay hindi magreresulta sa anumang gastos sa iyo. Kapag tinawag kita na lumapit para sa pagbasa ng iyong kaso, mayroon kang 3 pagpipilian na batayan. Una, maaari kang magpasok ng depensa ng not guilty. Ang isang not guilty na depensa ay nangangahulugan na gusto mong magkaroon ng paglilitis sa korte. Ang tanging desisyon mo pagkatapos pumili ng paglilitis ay kung gusto mong mangyari ang paglilitis na iyon sa loob ng 45 na araw mula sa petsa ngayong araw na ito o pagkalipas nito. Kung sa halip gusto mo magpasya sa iyong usapin para sa mga multa at bayad, para sa paaralang pangtrapiko, o ikaw ay naghahanap ng pagbabawas batay sa iyong kakayahang magbayad, kailangan mo munang magpasok ng isang depensa na guilty o no contest. Sa isang guilty na sagot, inaamin mo na ginawa mo ang di umanong pagkakasala na nasa ticket. Sa isang no contest na sagot, hindi ka umaamin ng pagkakasala. Sa halip, ikaw ay nagsasabi sa korte na hindi mo gustong labanan o hindi lalabanan ang ticket.
Magpapasya ang korte na ikaw ay may kasalanan kasunod sa alinman sa isang guilty o no contest na sagot. Ngunit, tratratuhin ng korte ang bawat depensa na eksaktong pareho para sa mga layuni ng pagdinig na ito. Mangyaring tandaan na dapat kang magsuot ng panakip sa mukha sa iyong ilong at bibig ayon sa pinag-utos ng namumunong hukom para sa katagalan ng mga paglilitis na ito. Ang pag-iingat na ito ay para sa iyong kaligtasan, pati na rin ang kaligtasan ng lahat ng naririto.